Pilipinas is number 1 in anything. Sabagay, oo. Ano pa ba tayo Sige number lang. 1? Game na ba to? Social media Oo, use. recorded na eh. Ito na ang show? Ito, natuto na to. Oo. Alam na ni Richard. Social media use. Oo. Social Oo, media use, social yeah. media use. Tayo tsaka Indonesia. Hmm. Seryoso? Show na to? Number Oo. 1 tayo. Ito na ang safe Ikaw, house? worst airport. Number 1 tayo, di ba? Number 1 tayo this year. Worst airport ulit. Pare? Naiya. Hanggang hindi, pero seryoso hanggang Oo. ngayon. Oo. This year Oh, ulit. this Kaya year. yung mga DDS, tuwan-tuwa, pinagtatawanan si BBM. Sabi ko, kayo 3 times kayo nag-worst. So, close fight na to, di ba? Tapos nung nag-number 1 ang Clark, di ba? Nanalo naman. Oh, yeah, Di yeah, biglang yung mga pro-Aquinong pumasok. Salamat kay Pinoy, ikaw nag-bill yan. yeah. So, medyo ano yan, magandang laban Ang yan. tanong ko, may chance bang may chance kahit umangat tayo? Kasi kung Number 1 na inisip nga tayo. Number 1 na. Number 1 na nga tayo. hindi, Ano sa, ba Sa worst. the worst. Sa worst. Hindi, It doesn't matter, you're number 1. Hindi, Teka, ano pero- ba pinag-usapan natin? Airport? Nasaan ka ba? Yung website? Port. website Airport. pa siya eh. Port. Airport. With a T. Airport. Oo. Hindi, pero yung airport, kasi naisip ko, di ba mga Thailand, malapit lang sa atin, ganda ng airport. Yeah. Singapore, ganda ng airport. Sabi ko, bakit airport? Unang-una, hindi naman kasi totoong worst airport tayo. Di ba? Parati naman kasi, ang unang tanong ko, sino ba itong mga vlogger na naglalabas ng listahan? Dali-dali magpa-viral. Laitin mo lang naman yung Pilipino, ba-viral ka na eh. Di ba? Di, pero may rankings talaga yung parang meron survey ng Business Lounge. Worst daw sa lahat ng... Obviously, it's not 2,000 airports in the world, but of the 50 top airports in Asia, usually mga bottom Yung tayo. Parang The kanya-kanya Aroscaldo. silang- Okay. The Aroscaldo is not enough to, ano. May kanya-kanya silang measurement. May isa naman sleeping in airports. Ang sukatan Oh, naman niya, yeah. kung gaano ka-convenient yung pagtulog. Yun. So, sinusukat nila yung comfort ng mga chairs, mga ganyan, etc. Right, etc. right. Pag gano'n lang sa Changi, sa labas pa lang pwede ka na humiga sa Yeah. carpet Oo. eh. Eh dito may Sa mga Dubai. sulot eh. Sa Dubai, masarap matulog sa Dubai, sa airport. Mm. Dalawang beses, hindi kami lumabas ng airport for 2 days dahil nagtitipid kami sa ticket. Hmm. Doon kami natulog sa airport. Di ba doon may libre kayo pag after, if Hindi, mahaba yung hindi. overlay? Ililibre nila kami. Hindi, pinagbayad na lang nila kami kung gano'n. Oh. Sa Changi lahat daw ng- ngayon, halos hindi mo na kailangan ng passport. Yung picture mo lang, Yeah, yun na. na AI na yan, no? Grabe, no? Pero in fairness naman, meron tayong multiple na new airports. Mm. There was a Nikkei Asia piece that said actually by 2035, ang pinakamagandang airports ay Vietnam and Philippines most likely. Yun. Kasi tayong next generation na Sino nagsulat niyan? Oo nga. Nikkei Asia yan. I mean, Okay. this is a Nikkei, legit analysis yan. Biggest business in the world. No, kasi di ba marami tayo. Meron Bulacan. Bulacan. Bakit? Kung matuloy lahat yan. Yeah, at saka yung Clark, number 1 na siya doon sa mga iba. Alam ko na Yung kung mga bakit. secondary airports. Dahil may beer na yung airport natin. Yeah. Yun, pwede rin yun. Diba At saka yung Mactan, ang ganda rin yung sa... Yung Mactan, maganda Actually, talaga. Mactan I've been, na, honestly, maganda lahat ng ibang airports natin. Clark, maganda. Hindi Mactan, pa ako maganda. nakakano doon sa Iloilo, ano. maganda. I don't know. I mean, it's just nahiya na pa, to be honest. So I think minsan, dinadown natin masyado sarili natin. Ako feeling ko, just like BGC, na lumitaw out of nowhere. Matanda tayong lahat, di ba? We remember back in the day na parking lot lang, tapos Prince Jaipur at Embassy lang. Sense ko, ganun din yung infrastructure. Alam mo yun, natin eh. yes, alam mo, ito, matanda raw tayo. Ang memory namin ng BGC, ng Bonifacio, goes far beyond. Oo. Bonifacio pa yung tawag namin. Basta yung Ito, Hindi, ito. ako naalala ko yung Diba? Jaipur, Embassy. Embassy yung techno, yung mga konyo, tapos pagbawa mo mga Embassy. R&B. Wala kami doon, wala kami. Ang alam ko sa Ang Port tanda ko Bonifacio sa- dati, NISA, National Intelligence Oo. Agency. Ang tanda ko dahil sa Matanda na Bonifacio, talaga. pagka tinanong ka, pupunta ka ba Bonifacio, ang tanong sa'yo, lalabas ka ba? Yan lang. Iintayin ba kita? O hindi na? Yan lang. Ito, may tiyuhin akong balikbayan. Dinala. O saan tayo kakain? Sa Taguig po. Taguig! Ano kakain? Balot? Matagal lang din Kailan yun? So parang ganun yung... Anong taon yan? Ganun yung... Hindi. Ito, recently lang. Bago lang. Kasi ang idea ng Taguig ay hindi... Siyempre, wala pang BGC. Ah. So huwag kayong magulat kung balang araw, gigimik tayo sa Navotas, ganun sasabihin. Yeah. Ayun. Or Valenzuela. Sino or mag-aakalang... Caloocan, pwedeng gano'n. Sana. No, I'm just saying, ganun eh, biglang nagmushroom out of nowhere. I mean, like Vietnam, I remember, 10 years ago I was there, halos 70% motorbikes. Mm. Ngayon, pagpunta mo, 70% Benz and BMW and electric car. Anong ginawa In mo? 10 Bakit years 10 lang. taon ka sa Vietnam? Kasi nung nag-file tayo ng arbitration case sa China 2013,
iniimbita nila yung mga Philippine experts para kumuha ng advice. So literally, 2013-14, dire-diretso na every year ako bumabalik sa Vietnam. Even Kahapon pandemic natin ng time. Vietnam, taksil ka sa iyong lahi. No, kasi para makuha natin Vietnam, para awayin natin yung China, that was the whole point. Pero, so, nakita ko yung ibang bansa, grabe yung pag-akyat nila. Sa atin ang problema kasi more concentrated lang. Makita mo lang sa BGC, CBD areas, etc. Pero yung Vietnam, mas dispersed. Pero in theory, actually, parehas yung growth rates natin ng Vietnam, almost between 6 to 7%. Sa buong taon na tagal mo sa Vietnam, nasubukan mo bang tumawid at nasagasaan ka na? May videos ako na live na gumagano Yung tumatawid. tapos yung mga motor gumagano. Dapat daw, hindi ka umiilag. Oo. Dapat, Dapat Dire-diretso ka lang. Pag Oo. mag-stop ka, babanggain ka. Okay, Oo. okay. Hindi pwede sa Pilipinas yun. Ay, hindi. Hindi. Oo. Pag nakita pa kita, may hawak kang cellphone, tutuluyan pa kita. Para Pero magbaral ka. bro, wala pa rin tatalo sa Mumbai at saka New Delhi. Di ba galing ka lang New Delhi, Mm. biglang may unggoy, may kalabaw. May Talaga? Di ba? hindi naman, hindi yun ang kwento ko ha. Actually, sabihin ko nga Hindi nagulat ako. Narinig yun eh. Tapos busina lahat, busina ng Parang gusto ko pa naman pumunta doon. Lahat sila busina. Hindi, pero kinukwento ko nga Hindi sa'yo. ka lang No, magganyan I was- sa ano eh. Nagulat ako sa Delhi Oh. kasi sabi ko nga, it's not only greener than I expected, it's green. Literally green. Pagdating mo, ang daming puno, ang daming parks. talaga? Wide yung mga... Boulevards, yeah. I guess I was in a good part of... Yeah. Hindi ka napunta ano, sa parang pwede, but BGC even nila. then, we went around. Maganda. Hindi, green parang yung intramuros lugar. area. Oo. yun. Hindi. Airfold. Hindi. Traffic, oo, traffic. Pero meron ka rin mga itatapat na traffic doon. Speaking of number 1, Yeah. di ba? Meron ka rin itatapat na area sa Metro Manila na ganun na rin. Oo naman, mas ganun malala din ang doon. traffic. Nakita mo yung sa Bangladesh, yung pauwi yung mga tao, tapos sa taas sila ng train, yung traffic rush hour. Yung parang rush hour sa Philippines, tuna lahat. Rush Wala hour sinabi. sa Bangladesh, umakyat na sa train. Kasi, Pero bak- hindi tayo number 1 sa lahat ng there was a bagay. time we had that problem. In Na fact, there ganun was a din. time they had to put PNR. they had to put the roofs Oh, na yung na ganun, ganun eh, oh. para walang umupo sa taas. Yun ba yun? Or walang mag-iit siya ng Yan, basura. yan ang akala ko. Yung Oo. mag-agis. Tapos ang ginawa ng mga tao, yung basura itatali dito, tapos sa kabila may tali rin, tapos iit siya ng nakaganon yung ano mo. Siguro Ah. na doon. Yung Filipino ingenuity talaga. Iba talaga. Galing. Third world stuff lang yan. Nakapunta kayo sa Abuja. Ano yung Speaking Abuja? of Abuja, nakita mo yung confidential fund hearing nila sa Abuja? Yung, meron confidential Saan ang fund. Abuja? Abuja. Sa Nigeria. Okay. Yung may confidential funds hearing, tapos bigla yung guy, bigla nag-epilepsy na siya. Ah. Nagpanggap siya kasi nabuking na siya, di ba? Tapos nag-epilepsy siya. Nung nalaman nung 4 na lalaki lumapit sa kanya, yung isa pinasok yung ano niya, dila niya, ginanon. Tapos isa, minout-mouth siya. Biglang gumising siya. Umalis ka siya. Mapapanood ko ba yan? Hindi, alam mo ang tema, alam mo. That's really first aid for epileptics. eh. Talaga yung minout-mouth siya. Yung Nagalit. Tapos may bumulong, uy, huwag kang gumising, tatali ka ulit. Tapos biglang gumanon na naman siya. Sabi ko, yan na, Nollywood, Nigerian, Hollywood, para ibang klaseng, Masaya siya. sana hindi ginaya Hindi, na pero OBP alam mo, yan. alam mo ang That's really tema. first aid for epileptics. Ah, eh. hindi, Abuja. Hatakin yung dila para di makagat. Hindi, pero alam mo ang tema dito. We always say na number 1 tayo sa corruption, number 1 hindi tayo tayo sa number corruption. one. Pero sa totoo lang, Worst airport. if you go around and if you see different countries, Na third world. pare-pareho rin, may Oo. mga problema rin. Naalala ko dati, ako naman, I lived in Thailand for 6 Oo. years. Bangkok ba? In Bangkok. Tapos sinabi ko dun sa mga kasama ko, katrabaho ko, buti pa dito, mas matahimik, magandang lahat, lumalakad. Tapos alam mo, sabi sa akin nung kaibigan ko, kaya mo lang sinasabi yan dahil hindi mo naman naintindihan yung balita namin. Oh. Di ba? Sabi niya, Yeah. so ito example niya, sabi niya, Tama. kung naintindihan mo yung tabloid namin, makikita mo, katulad nito, ito, 2 temple, Buddhist, 2 temple nag-rumble. Tapos ito, isang templo. Tapos ito, isang templo, mga Buddhist, renade dahil sa sugal. Yung mga gano'n, marami rin yung mga kalokohan na hindi mo na... Di ba, sabi natin yung mga taxi driver sa Philippines, ganyan. Wala kayo sa Cairo, sa Egypt. Ito na nga yung hotel mo, nandyan, kitang-kita mo. Ito na ang bridge, ito na ang hotel. Tapos sabi nung guy, no, you're there. Tapos ikutin ka ng gano'n. Doon ka doon na gano'n. I'm like, no, it's there. No, you don't know my city. Gaganda siya. Ibang klase, harap-harapan.
Malay mo maraming one way. Yun ang Cairo, bro. I'm just saying, akala nyo, worst tayo, number 1. Mm. Wala tayong laban. Traffic, But it Bangladesh also sounds ako. familiar Hindi, na but even even the Cairo, but even the politics while we were there. Totoo naman. May mga artista tumatakbo nananalo. Sa Hollywood. Di ba? Oh, Merong India. mga di ba? Oh, Bollywood. Ano yun? Cricket. Sa Pakistan. Pakistan. Yeah. Imran Khan. Imran Imran Khan. Kan. Na ngayon ay Pakulong na. Yung mga dating convicted, yung mga dating kinasuhan, bumalik din. Si Taksin is back, Ay, oo. 'di ba? If you Yung look daughter back niya. at Malaysia, mga Mahathir came back despite the fact na ganun din yung mga So wala tayong monopoliya ng mga Hindi, but Wala, that's what I'm wala. saying. Where is this coming from? Dahil tayo, parati kinukompare natin sarili natin sa first world. Masyado tayong konyo ang Yeah. mga Pinoy. Di ba? Parati. Hindi, pero walang pati ganyan yung sa first world, States. pareho na rin Walang natin. ganyan sa Singapore. Oo, Kaya, wala kaya na. lang yung first world, pareho na rin tayo Pag ngayon. gano'n na yun. Di ba? We're all in the same boat Alam mo now. kung bakit kasi? Dahil pag pumunta ka, di ba sinasabi, totoo bang mahihirap yung mga Pinoy? Pag pumunta ka sa mga magagandang mga mall, bakit makikita mo, di ba, no joke, bumibili ng mga mamahalin na yung mga designer na nun. Totoo rin yan. Talaga, sabi ko, di ba, which is okay, hindi wala naman Sinong problema. politiko yan? Okay mo na. Parang kilala ko to. Hindi, pero di ba, Oo, si. hindi kinikwento ko Confidential lang pa. kasi nga, yung mga pumupunta doon sa mga, di ba, right then and there, yung iba pa, cash. Cash talaga. Oh. Pag cash, drug lord Hindi yun. naman Tapos Pogo yan. 20-20 Hindi na naman Pogo. nakagano, no? Wedding lord. Hindi, pero may mga iba po. Pogo Opo, talaga. opo. Ang tanong ko dito, in fact, napansin niyo, di ba, na may middle class na tayo. I remember back in the day, nung mas bata ko, parang masyadong layo ng agwat. Ngayon, meron ka ng middle class. Okay, maliban sa yung statistics, ano yung mga visual cues na mataas ang middle class natin? Yun, yung shopping sa mall, ang laki-laki ng mall. Mm. Ang daming kotse. Tama naman sinabi ni Maroas Oo. Kaya may Kaya traffic kasi umulan na. umasin sila. Totoo. Hindi Maraming na nagalit doon. sinagot, hindi nyo rin inayos yung kalsada. So yun yung actually problema. Yung traffic natin is actually a result of ang taas ng pag-akyat ng consumption power pero yung infrastructure mo hindi umakyat. Kaya nagkaroon Di ka ng sumabay. imbalance. Exactly. Yun eh. So actually, yung mga problema na nakikita natin, dito man nakikita na nag-overtake yung consumption dun sa capacity ng gobyerno na Middle magbigay ng class. support. And usually, dyan nagkakaroon ng populist explosion. Ganun sa Brazil, after Olympics, ganun sa Pilipinas, ganun sa iba't ibang bansa. So even Thailand, di ba? Yung explosion ni Thaksin is yung time na umakyat ng Thailand. So, one, I think the Duterte phenomenon in all of this is also a result of progress. Ironically, paradoxically, kasi hindi well distributed, hindi maayos yung Pa-explain, development. bakit dahil kailangan na lang mas konti ng addict, ganun? Ang middle class? Hindi, kasi lumaki yung mga new middle class na Filipino na concerned dun sa kanilang basic security. So doon tingnan mo, yung pinakamalaking base ni Digong na very mobilized ay yung aspirational middle class, yung C, at saka yung upper D. Mm. Sila yung ngayon lang medyo umakyat sa buhay dahil sa siguro OFW yung yung mga call center agent ganun. Sila yung pinaka-passionate supporters kasi ngayon lang sila nakakabili ng iPhone, nakakabili ng bagong kotse, pero nakatira pa rin sila sa mga komunidad na hindi pa rin gated, hindi pa rin umakyat. So, mas concerned sila sa rule of law. So, hindi totoo na masa lang sumuporta kay Digong. In fact, marami sumuporta kay Digong ay middle class at new middle class. Oo, New middle totoo class yan, people. Sila yung concerned kasi they have more to lose eh. They just kakaakyat lang nila. India, the same thing kay Modi. Yung new Indian middle class, silang supporters. Brazil, the same rin. So yun ang nakikita ko. Actually, ironically, yung sabog natin politika is also a result of this fast growth na hindi maayos yung distribution and all of that. Yeah. Pag pinalitan mo ba, ilagay mo sa first world, halimbawa Scandinavian countries, palitan mo ba yung addict na immigrant? Pareho din ba yung kwento? Sa Scandinavia, no, there kasi may element of anti-immigration, racism sa mga ibang bansa. But I think in the Philippines is a very different case. Hindi racialized sa atin eh. Hindi racialized sa atin eh. And pag makita mo yung populismo sa mga first world countries, mostly anti-immigrants. Whether it's Le Pen in France, whether it's the Brexit movement against Polish and Eastern Europeans, or Trump, obviously, against Central America. Yes. Yun ang wala tayo, kaya nga unique tayo. Eh. Pero ang ano ko doon is yung bigotry against, in your word, addict sa Scandinavia, it's racist. Racist, You're right. Yeah. Dito, it's still bigoted, but the bigotry is on the level of class. Feudalistic. Di ba? So parang, for Feudalistic. example, dito, we say addict, basta user. But actually, all the surveys have shown that actually, ang mga karamihan ng gumagamit ng drugs dito, sabihin na natin, shabu,
it is not a recreational drug. It is not a drug that they use dahil addict sila. It's a lot of people na mga driver They need to stay awake. na they need to stay awake, di ba? Mga kargador, parang Sales para sa ladies. kanila Sales ang ladies. term nga na ginagamit nila pampagising ng laman. Yeah. 'Di ba? Mga tricycle driver, so pero dito as we said, yung bigotry is based on Class. class na Feudalistic. pagka ano siya. Kasi pagka mayaman naman Ikaw, mayaman naman na gumagamit ng cocaine at gumagamit ng ano, ang tingin oh, Social ka naman. social kailangan ka, Oh. mayaman ka, You're in. depoder ka, 'di ba? May ano ka, 'di ba? Anong tanong mo? Hindi, ikaw. Anong tingin ko doon? Anong tingin Sa ko? mga adik. Yung mga adik-adik, yung mga ganang term na Hindi, yun. imagine, ito, sa mga senior dito na mga nagko-cover ng news, ano? Yeah. Nakatingin ka, Imagine Ed. kung ever makikita nyo. Ba't din natin sabihin to kasi nakalagay doon sa banner, no? Last week, doon sa EDSA. Marcos, Talaga. Sa People Power adik, Shrine, ha? diktador. Bago dinagdag ano. Yung words na yun ba, ever na-imagine ninyo yun, na mababasa ninyo sa isang streamer? Billboard. Kasi hindi na kilala ng mga tao si Hitler eh. Ano na lang, adik Yung tuta, nakakatawa, diktador nakakatawa, tuta na lang. Sabi na, we are going to recreate EDSA 86. Ah. Ano Ngayon, ano, biglang diktador si Taon yung pinagtatawan ng Bongbong EDSA. Marcos. Hindi gusto i-recreate. Okay. So, eto, tanong ko kay Richard, kung lumalabas sa parang wala pa, all throughout yung ano nila Kamala na Trump is a tyrant, he's a dictator, he's a fascist. Turns out, wala palang pakialam doon yung Wala. mga tao. Hmm. So, ganun din ba dito na pag tinatawag, halimbawa, ng mga middle class na nandoon, halimbawa sa kaliwa na tinatawag, halimbawa, si Duterte na pasista or pareho lang din ba yon? Parang empty word ba ang fascist para sa kanila? Yeah, I think masyado siya nagamit as a pejorative term na nawala na yung effect niya, di ba? Na kahit sinong ayaw mo, diktador yan. Like, lahat ng presidente natin, kahit sila Pinoy, Corazon Aquino. So I think yan ang problema minsan ng tawagin natin na liberal hysteria. Na any slightest, Yes. sign Everything of, is existential. everything is fascist. Everything. Mapagod ang tao. Si So, ano si naumay ang tao eh, naumay. kaibigan natin, si J. Mark Tordesillas, had a very good insight there. Nung after ng election natin dito, sabi niya, parang, eto tayo, mga media, feeling natin, irrelevant tayo, na parang pa natin ginagawa to, wala naman pala nagbabasa sa atin. Yeah. But in the middle of the pandemic, sabi niya, pansinin niyo, tumaas yung engagement sa lahat ng media. Right. And that's because, tuwing may emergency, people still look for media. Pagka may Authority, bagyo, or in the case of the pandemic, hindi ko naintindihan yung ECQ, MECQ, MCQ, ano bang. So they turn to us. Ngayon, ang point niya is, during the elections, we were treating Bongbong Marcos running, along with the Dutertes, as, hala, yan na si Marcos. Di ba? Yan na. Mawawala na lahat ng pinaghirapan natin. But for a lot of people, politiko lang din yan. Di ba? Pare-pareho. So it wasn't an existential threat. It was the same thing, I think, with Trump, na parang, ayan na si Trump, mananalo na naman, maguguho na ang demokrasya ng Estados Unidos. But I think, in that sense, may pagkapareho because a lot of people, most voters, don't see it as they don't an care. emergency. It's just, what are Or we just talking about? actually It's just voting for another them. election. Sanay na kami sa mga I politiko, remember di ba? 2016, Pare-pareho lang kayo. 2016, the narrative Good point. going around was kailangan natin ng kamay na bakal. Di Sobra ba? ng demokrasya. We have too many freedoms, too much freedoms already. Freedom of the press, expression. Kamay na bakal naman. That was for 6 years. That was the narrative. Context lang to, no? Kasi nung 2022, sila Robbie and Ed, at sila, sino pa ba? Ikaw, isama mo sarili mo. Well, nanguna sila kasi parang humingi yung mga batang journalists, no, eventually. Kasama kami doon. Parang ano Debriefing, to, parang parang, debriefing, kumbaga. Kasi hindi sila makapaniwala. Exactly your point, ano. Yung iba talagang tumutok talaga sa kampanyan. Lots at Passion stake. and ano. Tapos pala, yung victory ni Bongbong Marcos was an indictment on their existence. At sobrang napagod. Parang, where do we go from here? Parang ganun yung tanong. Ano? Ang nangyari yan sa UP. Pero Sa- linawin kasi- ko lang yung konteksto nun, yung mga batang journalists who asked for that, humingi lang sila ng inuman. This was within 1 week after yung angst nila was not about bakit nanalo si Marcos. Tanggap nila eh. The survey showed na mananalo si Marcos, wag tanggapin niya yan. And yun naman, their angst was about themselves.
exactly as I put it. Parang, ba't pa natin ginagawa to? Wala naman pala tayong influensya. Wala pala nakikinig. Wala pala nakikinig. Wala pala. Okay, sorry. So, yun yung konteksto nun. So, pareho rin ba yan halimbawa nung you have the top endorsers of brands in the Philippines supporting Leni Robredo. Tapos biglang, okay, makikinig pala kami. Pero pagdating sa politika, hindi ka namin paniwalaan mga anti vice ganda. Parang ganun, ano? So, ganun din sa atin. Parang in times of bagyo, crisis, mga ganyan, you turn to us. Pero pag opinion, meron kami sarili. Hindi, I think people are still, naghahanap pa rin yung tao na sino yung papakinggan ko. Pero tapos na yung mga panahon na you know, media is the only gatekeeper for the national Tsaka yung agenda. given yung authority mo. Kasi, kasi you have to earn people's attention. Short of emergency, people are looking for entertainment, relatability, cool factor, good vibes. But we always had that, di ba tayo, magkakasama tayo sa dyaryo. We always had that. Dyaryo naman, merong sports. In fact, pagkuha mo ng dyaryo, di ba, yung baliktad yung una mong babasahin, di ba? Sports unang basahin. Babasahin mo yung comics, may entertainment, may lifestyle. So we always had that. Pero dati, pagka ang front page, pagka ang front page said, nagnanakaw di umano ang presidente, lahat ng dyaryo pare-pareho ng headline. Paggising nyo, pare-pareho kayo ng tinitingnan. So, that's what we mean when we say, not just gatekeeper, pero agenda setting talaga yung media. But now... Except for the Manila Bulletin. November 1, millions troop to cemetery. Yun ang kalendaryo mo. Day to day. Yun ang kalendaryo mo. Alam mo na, start of school. Alala ko yun eh. Tapos, may isang editor kami sa desk na si Mr. Lacson ang pangalan niya. Ed Pag Lacson. malakak talaga yun, parang alam mo magigiba talaga yung ano ninyo. Tapos, sabi niya, naiskupan tayo ng bulletin. What's that? Sabi ni Teddy Boy, millions troop to cemetery. Sabi ni Teddy Boy, I told you to keep your eyes peeled. But don't you think that it's also a challenge for us to level up our game, you know, like to be more relatable, more spontaneous? I mean, this whole thing, right? This is not your usual host. Yes. Yeah, I think we should also, you know, appreciate na it has to be a two-way conversation. Yes. Hindi lang silang humabol sa atin, dapat tayo rin humabol But sa Richard, audience. I think we also have to appreciate the changing landscape. In 2017, may studying Stanford University, and they found that despite what they claim, people are not looking for objective news. They want news that will agree with them. Even though they say that we want objectivity, no. They want news that will agree with them. That's why they're going more and more for people who confirmation bias. Confirmation bias. I agree with you. I'm not arguing for ibalik natin na dapat kami ang gate. I'm not arguing for that. I'm just saying, yun yung realidad dati. Pero ngayon, it's different. And nowadays, parang there's a phenomenon, a real phenomenon called news avoidance. News avoidance. Millennials, Stress. Gen Zs, Stress ayaw issue. nila. Pagkabanggitin mo lang ng news, ano na yan, parang Nakita ko nga, there was a study that said Gen Z goes straight to the comment section. Hindi ba mas stressful yun? Comment section, hindi ka nababasa. Actually, mas Di ba mas stressful yun? Mas toxic ba? Hindi, parang mas nag-i-enjoy eh. Mas nakikita mo eh. Yung mga, di ba, yung bakbakan. interaction, yung ano, minsan, yung entertainment pa nga ng iba yun eh. Na, nakakatawa yung comment na ito Di ba? Pero Andre, sa sports ba nag-iba ang COVID? Paano dynamics sa sports coverage ngayon? Paano, of course, may mga vloggers na, parang si J-Mark. Nagko-cover si J-Mark, pero alam mong may opinion yung nag-cover. Paano na iba yung landscape ngayon sa coverage? Dahil ako lang, tingin ko, yung pandemic, dahil uso yung work from home. So ngayon, ang dami hindi ko pa sinasabing kahit sino pwede pero ang dami naglabasan na pwede mag-opinion ng vlog. Kunyari, and I salute ako sa kanila, gagawa ng podcast. Ang dami yung lalabas lang tapos magbibigay ng opinion na parang, what do you think about Kai Soto? You think Kai Soto will be the first Filipino to be the NBA player? Pag sinabi nila yung opinion nila, ang dami ng views yun. O kunyari, kahit nga si Richard Daydaran, may opinion dyan. I was just about to say! Ikaw,
Bakit sa Tahimik lang. Opinion sa lahat yan. Bakit sa walang opinion to? Hindi, akala ko nga, Bok, Ano? Lord, akala ko nga, sabi ko pare. Wala pa tayo. Hindi, alam ko kasi, syempre to, kahit anong pag-guess mo siya, bahala na siya. bahala Tanong, 1 hour, kaya ni Richard Derek. Kapal mo, sir. Kapal mo. Hindi, okay. Tinanong ko nga, sino mga kasama? Syempre, Bok Ed, sabi ko, okay. Lord, okay. Robel Lampay, okay. Sino pa? Si Richard Derek. Kahit di ko lang napag-usapan, count me in. Pero sabi ko nga, lamang ako dito sa sports. Sabi ko, kaya ko to. Ayan. Pati pa naman kay Soto, gusto nila. Dami nagalit sa akin eh. Nung Southside. sabi ko, Southside. Ano ba sabi mo kay Kaya nga Soto? kami ni J-Mark nag-away doon. Kasi Kasi- sabi ko, Pati si kay Soto, binanatan mo. sabi ko, makapal na mukha ako, di ba? Sabi Ah. ko, basketball tayo ng basketball. Hindi naman tayo nanalo dyan. Football na tayo. Ganun. Tapos Okay. sabi niya, bakit? Yung Indonesia nga, daming pera, hindi naman sila nanalo. Ngayon, mag-World Cup ng Indonesia, Philippines, nanalo na sa New Zealand. So, parehas kaming tama at mali. Yan yung sa'yo. But yun, tapos syempre, ang dami nag-question. Ito naman si Darren, nag-feeling, wala naman alam sa basketball yan. Tapos ako naman, bakit? Kailangan ba yung sports? Bakit? Kailangan ba? Di wala naman, nagsisingkabilya na kami. Bakit? Going back doon sa sinabi nga ni Lord, tinanong ni Lord, ang dami nag-open up na, ang dami ng mga nagko-cover ngayon. Dumami yung mga nagko-cover ng UAAP, Right. ng PBA, because ang daming naglabasan ng mga vlog, mga podcast. Tapos they give their own opinion. Tapos mabenta sa tao. Correct. Like Gilas Pilipinas. So, dapat bang palitan ganyan nung time na yun? Palitan si Coach Chot Reyes, ganito. Ang dami ng opinion na, di ba? So, syempre, napapansin na yung mga podcaster, yung mga vlogger na. So, ngayon, to answer your question, nag-iba, dumami na rin. Syempre, nandiyan pa rin yung mga old school, mga Kinito Henson. Yan, Dean, kung nanonood ka. Nandiyan pa rin yung mga, di ba, mga OG. Bill Velasco, mga OG. Mga Miko Pero Ali, nagkakaroon mga- ba ng distortion sa limbawa sa factuality, mga ganun? May problema. Sorry, Forgiven Ed, na Kasi dapat. hindi nagko-cover yung mga yun eh. Ang kilala lang ni Ed na- Nag-analyze lang sila. Anong kilala, ano lang basketball team sa PBA kilala mo? Chris Patriota. Yan. Sorry. So, kailangan mo Yung shorts pa nila yung gano'n, no? bumabalik. Bakit nga ba sa tingin The mo Queen. bumabalik yung ganung shorts? Dahan-dahan. Magandang So, ano yan, ha? Kasi, medyo umiiksi. hindi, totoo yan. Kasi dati, di ba, panahon nila Larry Bird, panahon 70s, nila oo. sa NBA, Larry Bird, Magic Johnson, yung maikling shorts. Dito, syempre, sina Jawo, ang mga shorts. Tapos, nagkaroon ng time, naging baggy. Yung mga panahon sa Oh, NBA dati nila. buruntong tawag namin yun Puro eh. to, sina Allen Iverson. Di ba? Oo, Baggy. Iverson, yeah. Nagpastudo. Tapos, ngayon, si LeBron James nga nakakatawa. Nung rookie year niya sa Cleveland Cavaliers, 2003, ang mahaba, baggy. Tapos talagang naka-headband, Oo. ganyan. Ngayon, makikita mo umiikli na. Hindi pa sobrang ikli, pero umiikli na. I think kasi, di ko alam sino nagpauso, pero bumabalik yung gano'n naman yun yung fashion eh. Minsan bumabalik, minsan nawawala. So ngayon, yung mga short shorts, uso sa mga Gen Z. Kung makikita mo yung mga Terdi Ravena, o yung mga player ngayon, sa Ginebra, si Abarientos. Kilala mo naman yung Bok, no? Hindi, O si hindi. Johnny. Yung tatay, kilala yun. Parehong hindi. Pero maikli na nga. So, ganun. Parang iba yung iniisip mong topic bigla. Ano? Parang transition yata to dun sa Yung short shorts. papunta na tayo sa exciting part. Ito na, number one. sa Babalik number din, one ng babalik din pala doon, ano? I saw what you did there. Yung mapaikli ng short. Hindi, yung madalin dun eh. Parang Yung- retro. Hindi, seryoso. Don't Ah. knock it, kasi ang dami mong magiging psychological insights doon sa mga datos nila. Ay, ba Alam mo, rin eh. last year, mas maraming babae ang nanonood. Sa Nang- Pilipinas. Nang Nung ano? Doon nga. Teka lang, nasa sports pa rin pa ba tayo? Wait lang. ibang sports na tato eh. Wait. Nasa Abuja naman. Pakita mo yung Abuja. Pakita mo yung Abuja. Pakita mo. Pakita mo. Splice natin yung Tanong ko, sino yung, kasi pinakita niya sa akin kanina, sino yung magmamouth to mouth kay Lord? Sino magmamouth to mouth? Dapat yung nag-mouth. Ako yung kasabi ni Lord. Ito hindi nakita. Ito yung biglang inimatay siya. Ito, biglang inimatay siya. galing umarte. Tapos, Sino may magbubulong? minimekos-mekos na. Yan na. Tumot na siya. Yan na. Gigising na siya. Ganun siya. Pakita mo kay Robby. Doon sa Wala mga ano, Robby, ito. Nakita mo yan. anong hahanapin nila pag mapanood nila yan? Isa eh. Sa mga Nigerian politician feigns in hearing. Ito yung confidential fund.
Noong una, okay siya. Okay siya, Tumitingin pa ng notes. Oo. Nung tinanong siya, hindi niya ma-explain, biglang nahinahintay. Tapos, apat na lang Ah. pinasok. Basahin mo yung caption para naiintindihan ng mga tao. Basahin mo, yung pakita mo caption. ba, ano? Parang Oo. congressional investigation, Oo, confidential pa. Oo. Tapos Oo. nagkakasakit silang lahat eh. Oo. Oo. Basta lagay nyo. Ito lang mas So, Nigerian na mas creative yung ano nila. Oo. Mas creative yung evasion tactics. Yo, Okay. baka gayahin na nila dito eh. So, ibig sabihin mo, in the coming week, merong mga hihimatayin. Abuja moves Ah. ang tawag dun. Sa tingin mo Nollywood. ba? Patapos na yata eh. Patapos na ba? Anong basa ninyo? Ano, hihimatayin ba? Or may rason bang Sino himatayin? hihimatayin? Hindi pa sigurado kung a-attend sa... Teka, December linawin ko lang. Ang 11. context Hindi, kasi kasi- noon, kahit tawa ng tawa si Richard, yung caption noon tungkol sa confidential. Sa Okay, Nigeria. Nigeria. Pandemic. Yung Oo. kwento, may Para iniimbestigahan. iwasan yung Oh, usapin ng parang biglang confidential funds. hinihimatay tuwing humihirap yung tanong. Oo. Biglang hinihimatay. So, yun yung tanong ko. Parang meron bang mga... Pinasok yung ano sa mouth niya. Sabi mo nga, nag-mail na Bakit may hindi lang dapat nun eh. Nagalit. Tapos ano yung Kaya sinabi ko, bumulong. Bakit ka gumising? Bakit ba tatagal? Naman tapos dinala na siya sa labas. Kulang na lang, may General Torre din sila dyan na babantay doon sa kanila. I'm telling you. Pero Hindi tayo confident- number one. Paki confidential funds din yung pinag-usapan. Parang no? ganon, yung mga funds nung pandemic na Sa Nigeria? appropriated. Ah. Nangyari, Sa atin di kasi niya ma-explain. Nagkakaroon ng sakit sa likod, Oo. saka Di, ito trauma, tapos talaga. nagka-meltdown. Nag-epileptic Ah. bigla. They were related naman. Ah. Tapos Hindi, minekos but with the, ito, seryoso, with the Kasi developments, not with the develop, kasi totoo lang, pagpasok ko, akala ko yun ang pag-uusapan natin eh. Hindi mas importante yun. Hindi, parang ibang alam mo eh. Tapos nadala sa ano, Yung number one Akala ko talaga, nadala dun sa ano ano. ba to? One News ba to? Akala ko talaga news ang pag-uusapan Ayaw natin. nyo Eh. pag... News naman Hindi, yun ah. hindi, ganun. Hindi, kasi Oo, yun ang sige. malaking balita ngayon eh, di ba? Ah. Yung impeachment. Oh. Oo, May hihimatayin ba o hindi naman, wala naman talagang Pero rason? tindi dito, no? Aabot ba? Anong meron sa atin na dumaan lang ng weekend, yung balita, parang gumagano na agad. Parang wala na yung, nawawala yung gravity Saturated ng... siguro. Hindi, ito nga, ang tao. tagal na nito. Tagal lang They're hinahatak supposed to nito be eh. going up UFC eh. Kaso na biglang pag- si BBM goes, let's cut it. Di ba ang galing So na ngayon, tactic niya, no? they're Parang floating. parang lumalabas, parang ang gracious pa niya. Nino? Oo. Di ba? yeah. Lumalabas Yeah. parang, tama niya yan. Oo, Hindi, pero it's a ano true yun statement. eh. Ang sa akin, ang feeling ko, unang-una, backhanded naman yung statement niya eh. Di ba? Na parang, Hindi mahalaga yan. hindi, wag niyo pansinin kasi sino ba yan? Oo. Di ba? It's not Ganun yung important. dating eh. Parang who would be happy with that? Di ba? Parang I can't imagine Vice President Sara Duterte or the Dutertes saying thank you for that. Di ba? Na basically, hindi, wag niyo nang habulin yung impeachment. Pero, sino Pero ba yan? would Di the ba? public see it that Unimportant. way? Oo, Kasi di ba? the public might say na parang, ano pala, grasyoso pala siya eh. Kaya nga. They Kaya won't nga. see it So, as a backhanded feeling ko, comment. kalkulado yung... Ako, problem ko kasi, there's an impression na he's a weak leader, diffident, or at least conflict avoidant. Eh, kung 48 hours, 72 hours earlier, you were giving this speech na, I will fight this, the rule of law, and the other day, Papalagan natin yan. You never say na. I just think the cadence, yung tone that's true. timing, medyo sablay. And That's then not to true. mention, he kind of undermined inadvertently. Kaya nga unintended consequence ang issue. He kind of undermined yung credibility and momentum ng Quadcom. Because the Quadcom was not about the assassination plot. It was about plunder and graft and other issue. So I think it was inappropriate for the president to pass a categorical judgment. He could have said, when it comes to my issue, we will deal with it through proper channels. Ayoko magkaroon ng impeachment. But if there is a basis for impeachment na iba, wala na akong masabi dyan. And it actually contradicted what he said. Remember, he said, na nerbisyo ako sa Kongreso, Senado, we respect the separation of powers. Yeah. And then next thing you know, you're giving them Yeah, you're advice. telling them what to do. And then pinapalit mo. I just felt na hindi siya tumutugma. For me, the way forward talaga on these are three scenarios. I think gusto ni BBM or some of his supporters na conflict avoidance, slow burn. Tatambakan mo silang kaso, but there will be no culmination, no climax. But that will marginalize them enough. Yun na Right? yung... Papunta na tayo dyan. Pangalawa is yung tinatawag na snowball effect. Nasampan mo multiple cases while the impeachment is going, Senate is wavering, you put an NBI, and then suddenly AFP finds some evidence of plot. And you know what I'm saying? Pero But yun, the third one, and this is the important one, some would argue na if he allows the ICC to move forward, kasi earlier this year pa lang
that will open up the floodgate. Oo nga Kasi po. once ICC issues a warrant of arrest, Wala na. yun na. Yun na yun. Bullet. Pero yun yung, Ah, yun, yan, climax. yun yung, Climax. Teka, Bok, importante to. Importante to. Bok, Dapat, bilang Hindi, pero seryoso mo na. Wag muna. Tatanungin ko muna si Bok. Tatanungin ko muna si Bok. So, itong impeachment na, Importante ginagawa na. itong ano? impeachment, actually sa inyong dalawa rin, pati kay Richard, itong impeachment na to, was it wise? Or was it, di ba, sino-sino ba ang involved dyan? Because yun naman yung tanong about impeachment, di ba? Yes. You could probably impeach at the House. Yeah. Pero yung calculation That's is, a different question. pagdating ng Senate, wala ka namang ano. So, do you push it now? Or do you wait for the next elections and then see your numbers and then... Plus everybody Have the knows numbers it's sa all Senate. political. Oh, di ba? Yeah, Whereas if you go with, for example, RTC ka, Ah. kaso sedition, grave threats, and so on down the line, mas mukhang may autonomy at independence yung RTC versus yung Kongreso. But at least as far as Ako I'm yun din ang concerned, ano ko. One thing about, nabanggit mo yung ICC, nabanggit mo yung impeachment. Yung unang alas kasi, that's always been hanging over their heads, the Dutertes, is the impeachment. Is the ICC. Di ba? Pagkatapos itong impeachment. Tapos after the threats to the president, ang feeling ko, now they don't even need to play these two cards. 'Di ba? Kasi nga, it's a police matter. Now it's the NBI and it's ano. So parang you you don't can have to prove anything anymore. so the president can play coy. Ang 'Di ba? problema Kasi ko hindi ko na kailangang ilaro to eh. Parang binibigyan mo pa ako ng alas. Hindi, ang problema kasi, you're talking about Dutertes. Even, let's be honest, if you're a judge, you're a bureaucrat, you want the full support of the president and you want to feel that the political environment is right because you're going against the biggest political figures in the country. Kaya sabi ko, because ICC is an external actor, they will take the first punches. It opens up the space for the rest. Do you get what I'm saying? I medyo mixed martial arts na idea. The first punch should come Mixed martial arts. from an angle na hindi nila alam, Hindi, right? oo. Kaya sa Nagsusports ka na Sorry, naman, ha? sorry. Nagsusports ka na Ayaw naman, niya ha? yung mga Abuja, Kaya kami kaya hingi ng LMA approval na sa'yo, ako. eh. Agree Pero, naman. sige, okay. Pero Yeah. agree. Diba, Oh. parang- Kumbaga, nanggagaling sa ibang Angle. anggulo. Siya yung unang suntok. And then it Yes. opens up possibilities. Kasi ayaw ni BBM yan. And BBM wants to distance himself. Ayaw ni ibang senador yan. But my point is that the future will not happen until the first move is done. And let's be honest, yung isang scenario na hintayin natin after election, anong hawak ni BBM necessarily on other senators after this election? Hindi mo Para rin manalo alam. sila. Hindi mo rin alam. Ngayon nga lang si Tolentino, Senator Tolentino, he's part of the admin, right? What has he been doing against Hindi, but that's Duterte? precisely the point. Right now, alam mo, this much alam mo, di ba? Na And hindi now ka may sigurado leverage sa ka Senado. kasi election, they need admin support. So, for me, there's no assurance na kung hintayin mo until after na they will toe the line. I don't think so. In fact, if the Dutertes can hold on for another year or two, they will have the Trump comeback eh. Na, see, lahat ng mga kaso niyan, Baka fake lang. magtalunan. Yeah, and then they'll look pa like victim. Kaya sabi ko, risky talaga yung conflict avoidance style niya. Like, I understand na he will look like a statesman, but the cost is you can look weak, you can ruin the momentum, you can undermine the Quadcom's authority. Kasi ang issue dito eh, hindi lang yung assassination plot eh, bagong ano yan, drama yan eh. Yung original is graft, abuse of public office. Ang daming ganun. Tsaka extrajudicial killings, yung China angle pa, hindi pa tinignan. So, for me, minsan, wag na lang magsalita si BBM. Okay na yung speech niya eh, yung about rule of... And then, shut up na siya, wag na siya magsalita. Ang problema ko kay BBM, hindi siya spontaneously good eh. Like, sabla yung timing, yung cadence. To be honest, considering how good the other So, speech Richard was. Haydarian to PBBM, shut up. Yun yung headline. No. Yun yung Because headline BBM bukas. will say, Yun ang Richard, tweet, you can yun ang shut tweet up. ng mga tao mamaya. Richard to PBM, stick to scripted speeches. Huwag ka Ang magbigay. mga opinion po ni Richard Haydarian ay kanya lamang. Yeah. Kaya nga po dumidikit ako dito. Ang sinasabi ko lang dito ay para sa show Ang lang galing na naman, ito. Hindi, not shut up per se, but after that great Pero performance. that's I get true. what you're No, tama. I get your I point. get what after you're that, saying. oo. No, sige. Yung nilabas na, di ba, the answer, kasi yun yung inaabangan eh. Nung lumabas kasi na, di ba, yung threat ni VP Sara, kay First Lady Liza, kay BBM, kay Speaker Martin Romualdez, ang inaantay, anong sasagot ba si BBM? I-address ba ni BBM? So what you're saying, correct me if I'm wrong, nung lumabas siya, inabangan yon. Yung mismong, pati ang gaganda nung pagkaayos nung, Galing, ganda nung ng pagkasagot speech, niya. pare, As in, ganda. talagang Perfect. nakikita ko nga yung That mga was his comments best eh. for Mga me. comments parang, the Dutertes are making him now look like the good guy. Yeah. Yun yung mga comments, ha? Yung mga comments. Pati ang dami. So, what you're saying is,
pag ganun yung, it's a structured address na, okay. Compared Maganda to yung timing. No, but maganda lahat. not just the structure, but specifically the Time. message. the message. Ganda. Kumbaga, Rule of nagsalita ka law. na eh. Yes. Okay na yun, Nagsalita okay ka na okay yan. na. Huwag ka na sa mundo. So hindi ka agree dun sa never say never no? Hindi nyo talaga ginawa yung yung topic na. Kaya nga yung sinabi na never say never. So parang, okay pa rin kayo, pwede pa. Like, yun nga, it ruined it. That's my point. Not that shut up, just after a great performance, parang Michael Jordan ka, nag-dunk ka na maganda, tapos bukas, sumablay ka sa barangay, makita, mapaya ka, sayang. So ano yung gusto mo dapat sinagot niya nung tinanong siya no? Ako Magkakaisip. ganito na lang. BBM quiet, and then when this impeachment is filed, he will issue a statement na wala kaming alam dyan, and I don't want to interfere in that. Like, very clear. As far as the Office of President is concerned, our stance is clear. We want the rule of law truth. Dapat ganon. Kaysa ipi-preempt niya, tapos may impeachment, tapos sabihin niya, palusot lang yan. You know what I'm saying? It's not like people are fool. Everyone knows that everyone's playing games. May mga tao nagsasabi na yung pronouncement na yun na hindi siya napapalag na siya, ay sinabi dapat mas maaga pa nung tinrete na ibebehead daw yung katawan ng tatay nila. Yun yung unang Tama. preso. Yun pa, Kasi, oo. di ba, sa iba yung usapan ng magulang dito eh. Bastusan na yan. Doon pa lang dapat pumalag na siya. Uungkatin yung Ay, Ito katawan. nga eh. Kasi yahagi Tapos sa West Philippines, Yung reaction ni BBM noon sa threat was several days after pa. Siguro may nagsabi na sa kanya na, Yeah. uy, magsalita ka naman, nakakayanan. Hindi ka na. Mm. Parang ganun eh. Ang ayoko kasi yung situation is, wag na natin patulan kasi gugulo yung situation. So, hayaan natin sila lang manggulo. I mean, you get what I'm saying? Makigulo tayo. That's my point. You have to draw the line. And Ah. if you look weak, you're inviting. Tama naman si No, Trump, your eh. point precisely Diba? is, Diffidence invites aggression. and He's your, not helping your the point situation. precisely is, he did draw the line. Diba? Just a few days earlier. And then he did- suddenly, then never biglang, say never. Then he moved the line. Sayang. Sayang. At si Carmen, hindi na tataas niya ulit yan. Okay. Yan. Doon na tayo sa totoong Ang topic. bilis pala ng 1 hour no? 1 hour na yun. 45 minutes. 45 Talaga? minutes. Saya pala. Saya, O, anong saya. pusta ninyo? Number 1 tayo sa Pilipinas. Tingin nyo lang. Number 1 sa feeling ko yung Abuja may Sa mga matagalan. Sa most time spent on this certain website. Salamat, boss. Thank you Okay, very much. okay. Okay dito. Thank you. Salamat.